5 tips paano malalaman kung ready ka ng magnegosyo. Isip ka ng isip kung ready ka na bang magnegosyo, kaso pinanghihinaan ka ng loob. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga ilang bagay na baka meron ka na at ready ka ng magnegosyo kaso walang nagsasabi sa'yo. Kung kailan tayo nagkita, Ruben de la Vega nga pala na meron ng 4 years experience sa pagninegosyo at ngayon ay isa ng business content creator. Pag-usapan natin yung 5 tips paano malalaman kung ready ka na ba magnegosyo. At ang isang tip paano malalaman kung ready ka na magnegosyo ay hindi sapat ang hard work para yumaman. Kung hard work lang naman ang pag-uusapan, tayong mga Pilipino ay talaga namang hardworking. Dahil sa sobrang hardworking natin, kahit anong trabaho, pinapasok na natin. Dahil sa kagustuhan natin kumita pangtusto sa ating pamilya. Kaya ka sobrang hardworking ay dahil nangangarap ka na magandang buhay para sa iyong pamilya. Dahil dito, kaya ka nagtatrabaho ng sobra. Ang problema, hindi sasapat na puro hard work lang ang gagawin mo. Darating din sa punto na hihina ang katawan mo sa future. At dahil alam mo na hihina ang katawan mo sa future na hindi pwedeng puro hard work lang, ay makakapag-isip ka ng mga ibang bagay na pwede mong magawa bago pa dumating yung paghina ng katawan mo. At dahil hindi mawala sa isip mo yung mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo, kaya dadating sa punto na may iisipan mong magnegosyo, hindi dahil malaking kita kagad ang makukuha mo, kung hindi, iniisip mo yung future mo na paano pag mahina ka na, hindi mo na kaya ang mga pisikal na trabaho. At pag dumating yung araw na yun, ayaw mo maging pabigat sa pamilya mo. Kaya ngayon pa lang na dahil sobrang sipag mo, ay naiisip mo nang makapag-umpisa ng sarili mong negosyo. Dahil ang pagnenegosyo ay kailangan din ng hard work, kaya alam mo sa sarili mo na kakaya mo ding makapagsimula at makapagpatakbo ng sarili mong negosyo. Okay, next. Isang tip paano malalaman kung ready ka ng magnegosyo ay 5 years ka na dyan sa trabaho mo. Isa ka empleyado at mahal na mahal mo yung kumpanya mo, kaya ka tumagal ng 5 years dyan. At dahil ang tagal mo dyan, 5 years ka na dyan, kabisado mo na lahat ang pasikot-sikot niyang negosyo ng boss mo. Sa sobrang kabisado mo na yan, ay kaya mo na rin magtayo ng sarili mong ganyang negosyo. Walang masama na makapagtayo ka ng ganyang negosyo din kung ano ang ginagawa mo ngayon. Dahil yun, nakuha mo lahat ng mga kaalaman ng mga boss mo at kaya mo tong i-apply ngayon sa sarili mong buhay at sa sarili mong negosyo. Kaya kung ikaw ay matagal na dyan sa pinagtatrabahuhan mo, huwag mong babaliwalain na malaman mo lahat ng mga bagay-bagay dyan sa negosyo ng boss mo. Kailangan mo malaman lahat ng mga ginagawa nila at kailangan mo ma-absorb lahat ng mga kaalaman ng mga boss mo nang sa gayon, may apply mo to sa sarili mong buhay at pag nagtayo ka ng sarili mong negosyo. Hindi man kagayang-kagaya ng negosyong pinapasukan mo ngayon, panigurado kung magnenegosyo ka, may apply mo dito yung mga kaalaman na natutunan mo dyan sa trabaho mo ngayon. Kaya wag mong babaliwalain yung mga learnings na natututunan mo dyan sa trabaho mo. Accept it as a gift na pag ikaw ay umalis dyan sa pinagtatrabahuhan mo, yan ang pinakamalaking back pay na marireceive mo. Okay, next. Ang isang tip, paano malalaman kung ready ka na magnegosyo ay age doesn't matter. Sa buhay pagnenegosyo, pag nag-umpisa ka ng negosyo ay dapat nasa tamang edad ka na daw. Pero sa panahon ngayon ay mas pinadali na. Dati kasi kailangan mo ng koneksyon para makahanap ng mga suppliers. Ngayon, ibahin mo. May internet na ngayon. Kaya kahit sino kayang mag-search sa internet at makahanap ng mga supplier na kailangan nila. Hindi mo kailangan ng nasa tamang edad ka na para makapag-search sa internet at makahanap ng supplier. Kahit anong edad ka ngayon ay kaya mo nang makahanap ng supplier mo at makapag-umpisa ng sarili mong negosyo. Kaya kung ang tingin mo sa sarili mo ay bata ka pa kaya hindi ka pa makapagnegosyo, mag-isip-isip ka dahil ngayon ay iba na. Kahit sino, kahit anong edad ay kaya nang makapag-umpisa na ng negosyo. Okay, next. Ang isang tip paano mo malalaman kung ready ka na magnegosyo ay hindi mo gusto na inuutos-utusan ka. Sa buhay mo ngayon, kung ang pakiramdam mo ay naiinis ka pag inuutusan ka ng ibang tao o naiirita ka pag inuutusan ka ng ibang tao, ay yan ang senyales na kailangan mo na maging boss ng sarili mong buhay. Para mangyari yon ay kailangan mo makapag-start ng sarili mong negosyo. Dahil ang pagnenegosyo, ang may-ari, ang number one na katangian ng isang may-ari ay kailangan lagi itong nag-uutos. Dahil walang ibang mag-uutos sa'yo kung paano ang gagawin mo sa negosyo mo. Ikaw at ikaw lang ang may kakayanan na patakbuhin niyang negosyong nasa isip mo. At ikaw lang ang kayang mag-utos sa mga tao mo kung ano ang gagawin nila. Dahil ang mga tao mo ay hindi kikilos kung hindi mo uutusan. Kung iisipin, akala ng ibang tao ay palautos ka. Pero ang totoo, bilang isang may-ari, yan ang isa sa mga main mong trabaho
trabaho na mahirap ipasa sa ibang tao dahil ikaw lang ang may kakayanan na mag-utos kung ano ba ang tama o mali na dapat gawin ng mga kasama at tauhan mo sa negosyo. Kaya wag mong memenus-menusin na palautos ka. Hindi dahil bossy ka kaya ka palautos. Kaya ka palautos dahil alam mo kung ano yung makakabuti sa negosyo mo at sa buhay mo. Okay, next. Ang isang tip paano malalaman kung ready ka na magnegosyo ay creative kang tao. Dahil creative kang tao, madali lang sa'yo makapag-create ng mga bagay-bagay. At itong mga nakikreate mo na to ay pwede mong i-convert sa isang negosyo. Yung mga produktong nagagawa mo ay pwede mong ibenta. At dahil may produkto ka na, madali na sa'yo na magkaroon ng sariling negosyo. Ang problema lang dito dahil nakafocus ka sa pagiging creative mo, ang hindi mo natutunan na isa sa mga skill na dapat na meron ng isang nagnenegosyo ay marunong magbenta. At dahil wala ka ng time na matuto kung paano ba magbenta, ang maganda mong gawin ay maghanap ka ng kapamilya, kakilala, kaibigan o any relative na marunong magbenta. Mag-usap kayo at magkasundo kayo na yung produktong na-create mo ay siya ang magbebenta. Sa ganung pamamaraan, magkakaroon ka na ng sarili mong negosyo. Ginagawa natin yung mga video na ganito para makatulong sa mga tao na gustong makapag-start ng kanilang sariling negosyo. Ang kalaban kasi natin dito is yung lack of knowledge na kaya naman pala nating makapagnegosyo pero bakit hindi natin alam o bakit wala nagsasabi sa atin. Naniniwala ako na tayong mga Pilipino ay magagaling. Kaya nating makapagnegosyo at kaya nating paunlarin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Kung hanggang ngayon ay wala ka pa ring maisip na kung anong negosyo ang gusto mong gawin, ipagdasal mo yan at huwag kang maiinip. Darating din yung araw na ibibigay sa iyo yung tamang oras at yung business idea na babagay para sa iyo. Basta magtiyaga ka lang at darating ka rin sa oras na yun. Kung umabot ka nga pala sa dulo ng video na to, please paki-like naman yung video na to at mag-comment ka na din kung ano yung nagustuhan mo. Muli, lagi nating tatandaan na ang pagnenegosyo hindi yan pabilisan. Patagalan niyang umayaw at magsawa. At ang mainip, talo.